Okay, so what's up? So adding styles with CSS. So basics lang kasi hindi din naman ako masyado nagsi-CSS. Okay, CSS tutorial. Hindi ako focus sa sa pagde-design ng website. Kumbaga ano lang, yung basta may mailabas lang na styles. Okay, so pero na-introhan ko na naman yung CSS nung huli sa HTML. So, tingnan natin. So, nagsi-CSS tayo para mag-design ng website. May style. Siguro, pinakamalaga dito yung margin and padding. Para sa akin. Kasi, syempre na a-align mo yung mga tags mo, yung mga element ng website mo. Na ma-marginan mo na padding. Para sa akin. Kasi kung wala yan, parang magkakadikit sila. So, styles, introduction. Hindi ko naman ito malalahat. Siguro, lang, yung brief overview. Ayan. Dahil sa CSS, nagkakaganyan yan. So, bawat element, ginagawan mo siya ng style. Ayan, ganyan pag HTML lang. So, pag may style, di may ganyan. Okay, so bawat element, ini-stylean mo yan. Yun yung mahirap sa CSS eh. Ma-effort masyado. So, yun yung kaya ako, madalas nagbo-bootstrap para hindi na ako masyadong ma-effort mag-style. So bibidyo din ako ng bootstrap. So parang siya, nag-i-style ka ng HTML na hindi masyadong matrabaho kasi yung CSS matrabaho. Sa bootstrap, nag-add ka lang ng class. Ayun. So, ano ba to? Syntax. Okay. So, itong selector natin yung kumbaga HTML tag na or mga elements na lalagyan natin ng style. Tapos, nasa bracket. Tapos, nandito na mismo yung style mo. So, property tsaka value. Marami siyang mga pwedeng property. Background color, font size, text, font weight, text color. Ay, color na pala yun. So, text align. Yan. Iba't ibang properties. Yan nandito. Margin, margin top, margin left. Yan, mga ganun. Yung mga property natin. So, pinamahalaga dito ay CSS selectors. Kasi, wait lang. How to, ay okay. Sa how to pa pala yun. 3 ways to insert CSS. Pero na-introhan ko na to eh. Nung last. So, CSS selectors. Mahalaga to kasi, sineselect mo yung mga element na lalagyan mo ng style. So, for example, ito. Ayan. Sige. Ilan ka mga selector na to. So, meron tayong class. So, hindi. Element by element. Lahat ng query, lahat ng paragraph, i-stylean mo. Ito naman, lahat ng, hindi. Pag ID kasi unique eh. So, maglalagay ka ng ID dun sa element. Tapos, lalagay mo siya ng style. Pwede rin lahat ng may class. Lalagyan mo ng style. And, kahit yung pag-center nung text, style na rin yun. Universal selector. Lahat ay maseselect niya. Pag asterisk, grouping selector. Okay. So, kung pare-pareho sila ng style, query H1, H2, tsaka paragraph. So, pwede mo siyang magtabi-tabi na lang. Okay. So, yun yung mga basics lang. So, try natin. How to. So, mamaya ako itong selectors na yun. 3 ways to insert CSS. Pwedeng inline CSS, internal CSS, tsaka external CSS. So, kung wari ay nandito na pala. Okay, so kung wari ay ulitin ko muna uli. So kung wari may parent time paragraph 1, paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3. Okay. So paano ko tayo open? Nandito siya sa index.html yan. Paragraph 1, 2, 3. So wala pa siyang style. Kung lalagyan mo siya ng style, yung ano ba yung first way? Dahil sa inline muna tayo. So, pag inline, direktang sa tag ka na naglalagay ng style. Style, kuwari ay color, wait lang, color red, tapos font size 25 pixels. Yan, kuwari ganyan. Ayan, ganyan. Naglalagay ka ng styles. Pag internal naman, naglalagay ka dito ng ng style tag sa may head. Style. Tapos, kailangan may nire-reference ka dito. Kuwari ay, ang class niya ay, pag ID,
Unique lang siya. Unique, kuwari, ID, para 1, para 2. Yan, kuwari. So, i-reference mo tong paragraph 2 dito sa styles. So, para ma-reference mo yung ID para 2. Hashtag yung ginagamit para ma-reference mo yung ID. So, kuwari ay font size 35 pixels, margin natin ay 20 pixels. Pwede yung background color natin ay blue. Tapos ang color natin ay white. Yan. Try natin. Yan, ganun siya. No? Nare-reference niya tong ID na to. Pag class naman, ano siya, yung syempre pag ID unique. So pag class naman, parang group siya ng elements. So para. So mawawala yan kasi wala nagre-reference sa kanya. So pag magre-reference ka ng class, gagamit ka ng tuldok. Oh. Wait, yan tuldok. Para 2 kasi yun yung pangalan natin paragraph. So yan. Na-style mo yung dalawang element na pareho yung class. Okay. So select, yun na yung mismong selectors natin, no? So ID. So pag yung, wait lang, ano pa ba yung isa? Pag puro paragraph ang i-stylean mo, then ilalagay mo lang ay lahat ng P. Yan. Lahat ng P, bigyan mo nito. So dahil pero ano to eh, pag meron ka kasing inline, ang susundin niya inline. So kaya ko in-erase. So yan. So pag may inline, ito yung ito mararan din to. Okay. So kung pareho tong style dito, kuwari may color din dito, yun oh, na-override yung color. Dapat 'di ba white 'yon, naging red. So, yun. So pag H1 naman, syempre pag H1 hindi siya ma-stylean. Pero meron, okay. Sadya siyang malaki kasi heading. So, universal selector, lahat mase-select niya. Asterisk lang. Yung pati body. Pati itong mga tag na to na stylean din niya. Okay. So, how to comments. Pwede ka din mag-comment sa CSS. So, madalas, yung nga pala. Style, tapos internal. External naman, nililink mo yung style mo. Yan, meron ka ditong link na nilalagay link. Para maglagay link, tapos tab. Lagay mo kung nasan yung CSS file mo. So, akin ay nasa styles folder, tapos main.css. So, yan, styles, main.css. So, yung external. Madalas, ginagamit mo yung ganto, external, kasi madalas pag naglalagay ka CSS, madami to eh. Yan, madami yun. So, mas maganda i-separate mo yung file mo. Okay. So, next, ano na tayo? Okay, so wala na yan. Colors, okay. So, pwede siyang RGB, hex, subdecimal, tsaka HS. Ano to? Hue, saturation, lightness yata. Hue, saturation, lightness nga. So, pwede kang, yun, mga ginagamit mong colors, kuwari, color ng text, pwede background color, yan. Background color, tomato, Dodger blue, text color. Pag text color, hindi mo nilalagay na text color, color lang. Yan. So, backgrounds, pwede ka din maglagay ng background color, image, yan. And then, sa borders, ayun, naglalagay ka dito ng border. So, kuwari ay style, border, ano ba to? Hindi ako border style. Border style solid. Yan, nagkaka-border lang. Border width, kung gaano kakapal, border color, border size, shorthand. Pag shorthand, nandun na lahat. Ayan. Pwede mo itong ilagay. Ayan.
rounded borders. Kung merong papaganon, yan. Border radius yung ilalagay mo. CSS margins, ayan. May kanyang margin ng paragraph eh. Ayan, kaya medyo malalayo sila. Pero gawin mong margin 0. Try natin. Margin 0. Okay. So, try natin lahat dito. Style. Grabe yung singhot ko ngayon ah. So, kuwari dito ay margin 0. Tingnan nyo yung mangyayari dito. May kanya-kanya kasi siyang margin eh. Yung paragraph. May default na margin na siya. So, ayan. Magkakadikit na sila ngayon. Pero pag wala, margin 5. Ayan. Magkakalayo. Margin 5 yata, 5 pixels yata yung kanyang default na value. So, next ay margin. Pwede ka din maglagay margin top, margin right, margin bottom, and left. Sa padding naman, kumbaga nagkakaroon ka ng space sa loob. So, kuwari margin. Talagyan natin border style. Border solid. Ayan. Ganyan yan eh. So, yung margin niya nasa labas ng border. Pag padding naman, yung space sa loob. So, kuwari ay padding 5 pixels. Yan. Nagkakaroon ng space sa loob ng border. Yun yung mismong padding. So, height, width. In-specify mo lang kung ano yung height. Kung ilang pixels. Pwede rin percentage. Background color. Box model. Ayun na yun. Content. Yung content mo mismo dito yung yung mga text mo. Tapos padding. Border. Yun yung mismong border. Tapos sa pagitan ng border tsaka content, yun yung padding. Tapos sa labas ng border, yun yung margin. So outline, sa labas, parang sa labas lang to, ng space sa labas ng border. So text, okay. So pwede ka din maglagay ng kulay ng text, background color, text alignment. Kasi pwede mo tong i-text align. Okay, ay text align center. Yan. Dito lang ay pupunta. So basahin nyo na lang siya. Hindi ko kasi may isa-isa to at magiging mahaba to. Decoration, transformation. And hindi ko din naman siya sa ulo. Kung kailangan ko lang ng functionality, kuwari gantong style lang kailangan ko, sinesearch ko na lang sa Google. Text shadow. Kung gusto nyo magkaroon ng shadow, yun. Kuwari para na-visualize ko na kailangan ko sa website ko ng shadow. So HTML, shadow. Ayan. CSS shadow effects. Nalabas na agad. So, kasi mas madaling mag-copy-paste kaysa sa i-code mo. So, fonts. Pwede ka din mag-specify kung anong fonts. Diba to? Times New Roman. Pwedeng font family, font size. Font family, Arial eh. Ayan. So, marami pa siya. Size, font style, mga italic. Sige. Shorthand, pwedeng nandun na lahat. Icons, ayan. Pag nag-icons ka, pwede ka namang, kailangan mo lang na itong script na to. Ayan. Tapos, pwede ka nanditong maglagay ng mga kung ano-ano. Okay. Walang lumabas. Bakit kaya? Tingnan ko. Okay, so walang nalabas. Anonymous. Tingnan ko nga. Try it yourself. Hindi pwedeng hindi nagana sa atin. Copy nga. Or baka exclusive lang siya dun. Okay, so wala nalabas. Hindi natin alam kung bakit. Pero hindi tayo papayag nun. Kailangan lumabas yun ngayon. So, Double-Tree Schools font awesome. Ayan. Kailangan may lumabas dun. Try natin.
Kailangan may magpalabas na font ngayon. Ayun. So, ang ginamit ko dito ay itong link na to. Hindi yung JavaScript, yung script na to. Okay, mas gumana siya. Nandito din yung mga icons. Icons reference. So, kuwari kailangan mo ng car. Yan. Yan, kotse. Try mo lang siya. Tapos, copy-paste na lang. Links. Okay, pwede mo din siyang style na ganito. Okay, copy nyo na lang kung tas konting bago lang ng mga colors. List. Okay, so kung gusto nyo square yung list. Tables. Yan, nagiging ganito yung tables nyo pag may CSS. Tanggalin natin yung CSS. Tingnan natin kung anong itsura nito. Okay, ganito. Napakapangit. Table size, style, responsive. CSS display. So, black inline. So, pag black ay nag-i-spread siya 100% yung width niya. Pag inline ay dun lang sa ano siya, yung mismong content lang. So, display na nawawala yung display mo. So, try nyo na lang tong mga code dito. Max width. Okay. So, sa max width kasi, pag nire-resize mo siya, nagre-resize din yung ano, yung element mo. Pag max width ang gamit mo. Pero pag width, so kung rindiran mo siya sa cellphone mo, nagkakaroon ng ito yung ganito. Yung scroll bar. Yan. Kakaroon ng ganun. So pangit. So max width mas maganda. Position, static. So by default static siya. Hindi mo siya na query left ganun. So pag relative, yun seset mo kung ilang pixels sa left. Ano? Yan, kuwari yan. Oh. May counting space dito, left. Left is equals to 30 pixels. So, pag 0 pixels yan, sagad yan dito. Sa static, pag position static, hindi mo yung nagagawa. Kailangan relative. Pag fixed naman, di ko alam kung nakikita nyo to. Pero may fixed na element dito sa ilalim. Absolute naman, ginagamit nyo to pag madalas ginagamit siya sa loob ng relative na element. Yung absolute talagang ano, nakastay lang siya doon. Hindi siya yung fix Sticky naman, yan. Parang nag-stick siya sa top. Overflow and float. Okay. Sa overflow. Medyo maraming explanation. Ang dami ng CSS pala. Ang daming CSS. So, basahin nyo na lang tong overflow. Pero based naman siya dun sa specifies whether to clip the content or to add scroll bars. Ayun, pag-add lang ng scroll bars. Yun yung overflow. Sa float, so ito yung mahalaga din to. Kasi, pag hindi ka nag-float, yung mga ganito, kuwari may content ka na magkatabi, hindi siya possible pag hindi ka gagamit ng float. Lagi siyang, yan, yung ganitong mga magkakatabi yung image. Naka-float tong mga yung image or ito, naka-float. So, basahin nyo na lang siya. Clear, and clear fix. Ayan. Inline block. Alignment. Okay, yung pagsa-center lang naman to. Combination. So, madami-dami yung CSS. Ano? Pero, hindi naman madalas mag CSS. Bootstrap lang ako lagi. Kasi, wala naman akong paki sa design. Ang mahalaga ay yung parang para sa akin yung functionality. Ayan. Para yan. Forms. Maganda na kagad yung style niya. In-add mo lang yung mga class na to. Kinakopy ko na agad to. So, medyo marami pa dito. Navigation bar. Ayan. Copy nyo na lang kung mayroong gusto nyo functionality na navigation bar. Vertical or horizontal. Drop downs. Attribute selectors. Okay, yung based doon sa attributes, i-select mo siya. So, meron din CSS Advanced. So, ito na yung mga animations. You know. Tooltips. So, ang mahalaga naman ay yung nag-exist siya na pwede mo siyang gamitin gamit yung CSS. Pwede mo siyang gawin gamit ang CSS. So, ito flexbox.
Yan, mahalaga din to. Para siyang pumalit na siya sa float. Kasi pangit yung float, nakakalito. Tsaka minsan nagkaka-error pa. So Flexbox. So try nyo na lang tong code na to. Yan. Kasi may mga content talaga tayo. Yan, yung mga gantong tama ba? The scroll bar pa to. Yan, minsan yung mga ganto. Yan, mga nasa gilid na yan. Yan o. Naka-flexbox siguro yan. So yun, CSS. So sana na overview lang naman. Tsaka hindi ako magaling mag CSS.